Vintage cake naman tayo for today's video. Mami, tara na G! Naku, napakaganda ng design nitong cake na ito. Pero medyo matrabaho siya dahil nga vintage design. Ewan ko ba, gustong gusto ko talaga ginagawa yung mga vintage design kasi nga napakaraming piping techniques na ginagamit dito sa ganitong klaseng design. Amazing! Kung napansin ninyo, parang color pink yung cake natin sa loob dahil ang flavor ng cake na ito is vanilla moist with strawberry filling. Ayan, isa rin ito sa mga bestseller natin na flavor dun sa mga customer na mas prefer nila yung vanilla kasi napakasarap ng strawberry filling natin. Alam nyo ba kung ano yung strawberry filling na gamit natin? Syempre, ang pamalakasang strawberry syrup ng ACC. Achievers lang yan mga mi, sakalam talaga. Kaya loyal na loyal talaga ako kasi nung first time kong matikman itong strawberry sauce nila, napakasarap niya. Lasang-lasa mo talaga yung strawberry. Unlike sa mga ibang flavorings mga mi or mga syrup na pagka strawberry na yung flavor, lasang gamot siya, 'di ba? Sa ACC mga mi, nako, grabe talaga. Hindi siya lasang gamot. Napakasarap, kaya kung ako sa inyo, itatry ko na yan. Amazing! Ang size ng cake natin is 8x4 sa baba and then 6x4 sa taas. Pero kung makikita ninyo, medyo matangkad na yan kasi umabot na yan sa 8x5 and then 6x5. And then yung cake drum natin, size 12 yan or 12 inches. Ayan. Ito, ang color ng cake natin or ang color theme ng cake natin is pastel pink and then pastel blue. Paano natin na-achieve itong pagka-pink na ito? Pwede ninyong gawin na gumamit ng konting color red or pwede rin yung deep pink. Yung ginamit ko dito is konting deep pink. And then para dito sa color blue, Peotraco na color blue yung ginamit natin. And then gumamit tayo or hinaluan natin to ng Decor It ng Achievers na purple para ma-achieve natin yung ganyang color. Kasi yung normally yung color blue natin is warmer yung tone niya, yung parang pag-green. So, pag hinaluan nyo siya ng purple, matotone down yung pagka-warm niya. So, magiging cooler yung tone niya para ma-achieve natin yung ganyang pagka-blue. Gusto ko rin pala i-share sa inyo mga mi, yung technique na ginagawa ko para mapakinis natin yung cake natin, lalo na kapag ka multi-tier, dito sa may bandang gitna. Kung makikita ninyo, yung lagi nating ginagamit sa paglalagay ng frosting sa ating cake ay ang ating palette knife, yung pinaka mahaba and malapad na palette knife dun sa set. And ang ginagawa ko, binabaliktad ko yung palette knife natin and then pinapakinis natin siya dun sa may taas kasi mas madali siyang matanggal yung mga excess na frosting and at the same time, hindi mo na kailangan scrape off ulit yung icing mo. Napakadali niya mga mi. Dito naman sa unang piping technique natin, kung makikita ninyo, merong parang pa-curve-curve na bakat yung cake natin kasi nilagyan natin siya or pinagbakasan natin siya nung ating cookie cutter para pantay-pantay yung pagkaka-curve nung ating piping design, itong pa-arc na pababa. And ang ginamit natin na tip dito is yung maliit na open star. Ayan, isang set kasi yan mga mi. Ay, lalagay ko na lang sa comment section yung mga numbers nila para naman magamit ninyo in case na magkaroon kayo ng ganitong order. Ayan. So, paikot lang yan sa top and then bottom tier natin. And then, in-swirl lang natin yung ating pag-pipe dito sa frosting. Next naman is, ayan, pa-arc lang din. And then, piping bag lang din yung ginamit natin. Tapos, kinat lang natin siya sa dulo. Kung makikita ninyo, hindi perfect. Kasi mga pasmado talaga tayo. Tanggap ko na yan. Pero, syempre, try and try pa rin hanggang sa one day, mas maging pulido na yung magawa nating pa-arc na ganyan kapag palain lang talaga. Struggle ko yan mga mi. And kung may mga technique din kayo kung paano natin mapalinis yung ganitong specific na pa-arc na line lang, i-comment down nyo na yan mga mi para naman ma-share din natin sa iba. Tulungan tayo, syempre. Amazing! Dito naman sa next na piping natin, yung malaking star tip naman yung ginamit natin dito. Ilista ko na lang sila lahat mamaya sa comment section mga mi. Ayan, so nilagyan natin yung taas
and then yung pinaka-middle natin. Kaya hindi na natin talaga tinodo yung pagpapakinis sa middle kasi nga matatakpan din naman siya nitong piping design ng border. And then dito din sa baba. Ayan, 'di ba? Ang ganda niyang tingnan kasi nga malapad siya and malaki. So parang napalaki natin yung itsura nung cake natin and napalapad natin siya. Ayan. And then yung next naman is open star din to, alam ko. Basta halos open star yung mga ginamit natin na piping tip. Pero iba-iba lang sila nung hiwa, ganyan. May mga numbers tong mga to, kaya ililista natin. So itong isa, mas maliit na version. Tapos nilagay natin dito sa may taas, sa middle, and then sa may bandang baba. O diba, sabi ko naman sa inyo matrabaho tong cake na ito. Pero naku mga mamaya, pagka nakita nyo na ang final result, matutuwa talaga kayo. Medyo mahaba itong video natin na ito kasi nga gusto ko talaga makita ninyo kung paano natin dinesign itong cake na ito. Kasi nga madalang na lang din ako nakakapag video ng super duper kompleto talaga na makikita nyo talaga lahat ng bawat galaw ko sa cake. So grab na natin tong opportunity na ito para matuto mga mi. And sharing is caring. Ayan. At kung umabot ka sa puntong ito ng video, i-comment mo naman kung saan ka ngayon habang pinapanood itong video na ito. At kung meron kang nagawang vintage cake na naipagmamalaki mo, i-post mo na rin yan sa comment section nang ma-flex naman natin. Next naman is itong parang paroset na stroke natin gamit din ng open star na piping tip. Color red naman ang color ng icing na ito. At nung nilagay natin itong design na ito is nag-pop out na talaga yung pagka vintage ng ating cake. Ayan. Alam nyo mga mi, inspired by someone na sikat na grupo itong cake na ito. Hulaan ninyo kung ano yung sikat na grupo ang inspired ng cake na ito at i-post nyo rin sa comment section. Mamimili ako ng 2 lucky winners natin para dito. At mamibigay tayo ng GCash, syempre. Request din pala ni customer na ipalagay ang pangalan ni birthday celebrant dito sa taas ng cake natin. Ayan, Maxi yung pangalan niya. And dinouble coating natin para naman litaw ang kanyang name. Tapos nilagay na natin itong diamond na fondant toppers na mano-mano natin ginawa. At ito na ang final result. O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!